Good morning mga idol, meron po tayo ditong binaklas po na makina. Mapapansin nyo, ayan o. Kasi nagka-problema po yung kanyang connecting rod. Ay, baba muna natin. Ayan o. So ang ginawa ko, palit connecting rod, tapos nagpalit na rin tayo ng side bearing. Ayan o. Paganda yan, side bearing. So ito po yung pinagpalitan na connecting rod. Ayan. Alright. May tama na po yung kanyang pin na ito. Ayan o. Kaya pati yung rod may tama na rin o. So ang nangyari nito, maingay. Napakaingay ng kanyang makina. Ayan. Bago po yung kanyang timing chain. Maganda po yung clearance sa taas. Walang problema. Doon sa connecting rod nagka-problema. Kaya ayaw mawala-wala ng ingay ng kanyang makina. So ngayon, ang ginawa ni customer, yung kanyang makina ay pinutol niya yung kicker, no? Pinutol yung kicker. Tapos saktong-sakto lang po yung labas nito dito, no? Ayan. Saktong-sakto lang po yung labas na hindi na talaga mahuhugot. Na hindi na madadala ng welding, no? Kasi pina-welding nila yung kickstart dito, pinutol niya dito sa likod ng kickstart. So yung problema nito, magpapalit ng axle ng kickstart. Ayan. So medyo may pagkamahalan to. Buti na lang mayroon tayong surplus na pang C100. Ayan o, C100. Ayan. So parehas po sila ng axle ng kicker. Ayan. Ang problema nito, pag magpapalit ka na ganito, i-double check nyo kasi yung iba, yung minsan hindi plug and play, no? Halimbawa Rusi tapos ibang brand, o di kaya kahit Rusi din, no, na baka 110 or 100, no? Depende po sa ngipin ng kicker, no? So bilangin niyo po yung yung bilang ng kicker dito, yung gear. So mapapansin niyo mas maliit po yung isa. Okay? So paano nito magbilang? Kung para makasure tayo, hawakan mo dito. Ayan, hawakan mo ganyan. Tapos magbilang ka lang papunta sa kabila. Ikasama mo tong kamay mo, ay daliri mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung isa, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ayan, so 21. Uy, naku, Tagalog pa more. Okay, dito tayo sa kabila. Bilangin natin to. Malamang 22 to kasi mukhang malaki siya ng konti. Okay, sama to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, sakto. Hindi nga tayo nagkamali. 22 po yung ngipin. Kaya ang gagawin natin dito, hindi natin to isasalpak doon kasi sasala po doon sa kanyang gear. Mali po yung gear. Okay? Nasala po doon sa starter gear. Yung ang gagawin natin, pagpapalitin natin yung gear na to. No, ito sila papalitin natin. Paano to baklasin? Oh, sorry. Paano baklasin? Okay. Isa-isahin natin. So, mayroon po yung circlip. Ayan, dito may circlip po yan. Gagawin lang po tayo ng pananggal ng circlip. Ayan, tanggalin natin yun. Tanggal. Okay. Ngayon, kung nagtatanggal kayo at natatakot kayo, baka magkamali kayo ng salpak. Ganito yung idea, ha? Unang tinanggal, circlip. Ayan, circlip yung unang tinanggal. Pangalawang tatanggalin mo yung washer. Ayan. Paganyan. Okay? Paganyan, ha? Ito nasa loob yung may makapal. Paganyan. Para hindi ka magkamali. Ayan. Una yun, ito. Tapos ito naman, yung spring. Lagay mong ganyan. Ganyan ang gawin mo kung natatakot ka, baka magkamali ka. Tapos ito. Okay. Ganyan. Okay, so next naman, meron po yung circlip para dito. Sa gear na yan. Alright. So mas maganda mayroon kayong pananggalang circlip para hindi tayo mahirapan magtanggal. Kasi nasabit talaga yan. Yun. Ulit.
Lalagyan nyo ng tulak. Okay? So, circlip, ilalagay natin dito. Tapos, may washer. May washer, oh. May washer. Yan, may washer sa loob. Yan, washer. Lagay dito. Tapos, yung mismong gear. So, ganyan, no? Ganyan magbaklas kung natatakot ka. Sunod-sunodin mo lang pag ganyan. Sa pagbalik naman, kung saan ka huling nagtanggal, doon ka magkakabit. Okay? So ako, kahit kinakaro-karambola ko yan dyan, ayan o, kahit pinaghalo-halo ko yung mga gear na yan, eh no problem, kabisado natin yan. Pero kung gaya sabi ko, kung nagdi-DIY ka lang at alanganin ka magbaklas, natatakot ka, pwede mong gawin ito. Ganito yung ginagawa ko nung nag-uumpisa pa lang ako. Okay, so ito naman, wala na to, scrap na to kasi putol na mga idol. Okay, so ito yung ipapalit natin. Tatanggalin lang natin yung mga nagpakabit dito na connection talaga, no? Tapos kung ano yung nakakabit doon sa kabila, itong sila, yan din ikakabit natin. Ito lang yung hindi natin ikakabit, no? Kasi papalitan natin. Ay, ito pala, hindi natin ikakabit. Ito, ipapalit natin yan lahat dito. Okay? Sorry. So, ganun lang din sa pagbaklas. Yun. So, itong isa kasi, mga idol, ito po yung doon sa return spring to eh. Ayan, sa return spring nasa labas to. Pinagsama-sama ko lang yan dyan. Baka sabihin nyo, ba't magkaiba? Ito lang dapat yan, ganito lang siya. So, pinasok ko lang yan. Okay? Dyan lang muna, ihilera natin yan. So, inulit ko, lahat ng nandito, tanggalin natin, lahat ng nakahilera, kakabit natin dito. Ganyan lang mag-assemble, mapakadali lang. Oops. Ayan, minadali ko na ha. Oops, modulas oh. Mga idol, no, kung ikaw pala ay taga Samar o kaya Leyte, na magdadaan ka ng San Juanico Bridge, hindi na po pinapadaanan ngayon yung tulay namin dito ng mga mabibigat na load. Hanggang 3,000 metrics lang, yung 3 tons lang yung pinapadaan. No, medyo matigas itong isang lumalaban itong isang circlip na ito. So yun po yung naging isa ring problema namin dito sa mga stock. Yung stock ko rito paunti na ng paunti dahil yung tracking na nagdi-deliver ng parts ay hindi makatawid ang San Juanico. Medyo pahirap tong isang circlip Yun, tanggal din. Okay. So dito na po tayo. Yan. So ito yung tatanggalin natin kasi hindi po siya fit o kasukat. Yan. So pansinin natin dito, kaparehas na kaparehas siya. Okay. So ang hindi lang magkaparehas yung dulo kasi pinutol. Ganyan kalaki yung naputol. So ito na po yung oil seal. Ayan yung oil seal dyan. So hindi na mawi-welding dito kung pwede pang welding. So wala na. So meron naman tayong surplus, mas matibay pa kaysa magpa-welding pa, no? Ayan. So okay. So ito po yung kanyang gear na gamitin natin. Papasok muna natin yan. Okay, pag ganyan. Tapos next yung washer. Yan yung purpose kung bakit natin pinagilehera. Tapos ito, yung circlip. Yan. Try ko po. Okay.
Tulak lang natin yung circle para pumasok sa butas. Yun. Yun. Alright na. Yan. So yan po yung unang ginawa natin. Okay. Next ito. Okay, harap mo yung gear doon sa may gear. Yun oh. Ganun. Tapos spring. Diyan yung spring oh. Tapos ito. Yung may gear o yung may parang palapat sa loob yan. Yan yung lalapat doon sa spring. Okay. Yan na siya. Tapos air clip. Okay, pagpasensya nyo na medyo madumi ha. Hindi ko muna nahugasan bago in-assemble. For tutorial purpose lang naman eh. So sana masundan nyo yung ginawa natin. So after nito, hugasan ko pa po ito bago isalpak sa makina. Alright, so ganun lang. Okay, no? So goods na. Okay. So yun lang mga idol, ganun lang po mag-assemble ng Kickstarter. No? Kung natatakot mo magbaklas, ganun po yung gawin mo, step by step, sunod-sunod. Ayan, so dito ka nagsimula maglagay, dito ka rin magsimula naman sa kabila sa pagbabalik. Alright, pag anon. So diskarte, pag nag-aalangan tayo, kung hindi tama, baka hindi tama yung magawa natin. So doon hindi ka magkakamali. Kasi isipin mo, halimbawa ito na yung tinanggal mo, kinakabit mo na to. Tapos ito na yung sunod na ikakabit mo, hindi mo alam kung saan to. Makakapag-isip ka talaga kung saan dapat yan ilagay. Alright? Pero sa akin, kahit karakarambolahin ko yan dyan, kahit halo-halo yan dyan, ay so ganito lang muna yung video natin mga idol. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat. So madumi pa to. Lilinisan ko pa to kasi maglilinis pa ako. Then assemblein ko to. So hindi na ako gawa ng video kung paano mag-assemble yan kasi maraming beses naman tayo gumawa ng video na ganyan. Alright. So dito lang muna tayo. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat.